Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning to all of you. So, nandito na naman ako sa bandang likuran ng aming bahay. So, ngayon, early morning, wala na kaming magawa. With my wife is nagpatulong naman kami sa aming kaparintihan. So, dito ang tatrabahuin ko kasi yung lininisan nila dito sa likod is nakita itong mga maraming pudo karpos. So, bibilangin pa natin kung ilang lahat ito. So, pakita ko sa inyo kung sa bandang area na ito. So ito yung mga podocarpus na nakita yung dinililisan nila dito sa likuran. Then may isa dito nga hopefully mabuhay pa ito. Sa tingin ko sana mabuhay pero sige mapatay. So marami na ito konti. So mga around 10 or 11. So itong dadalhin ko doon tapos tanggalan lahat ng dahon, then need to rewire kung kailangan i-rewire ko. Dalhin ko na doon dito sa harap ng bahay para mag-start ako dito na mag-gupit-gupit. Makasya tayo. First trip. So kailangan pangalawang balik bago ko matapos. So ito yung kadami ang nakuha ko doon na bonsai materials na podocarpus. Lahat ito ay naka-wire na lahat doon. Ang kailangan ko lang dito is tanggalin yung mga sangang hindi dapat, then i-unwire. So at saka itong sa taas hanggang ngayon hindi ko pa natapos itong podocarpus ito. So ito ang isi-share ko ngayon sa inyo. So, iba natin muna itong malaki na podocarpus kasi magsimula na naman. Magtrabaho nitong ibang mga bonsai materials. So, before ako mag-proceed ditong podocarpus, unahin ko muna itong saan ngalan Carissa bonsai materials, which is para siyang Ficus nana. So gawin ko dito, tanggalin na lang itong mga sangang wala sa lugar. Tapos iiwan yung
dapat. So ginawa ko nito is cascade. This is Carissa again. Carissa bonsai material. So ang hirap gawing bonsai, matagal lumaki, tapos muntik na namatay kasi wala na bubuig tubig. So ito na yung Carissa ko na bonsai materials. So hindi pwedeng patanggalan ng wire kasi wala pa siya nilubon kasi hindi itubo ning sanga. So kahit maraming mga dahon or mga sanga nga nagsusulputan kahit saan, pero walang nangyari sa kanyang trunk, hindi lumaki, na-maintain na niya. So baba natin ito, tapos palitan ng isang Carissa na bonsai materials na naman. Hindi na ito na diligan, puno na siguro po. So ito namang isang Carissa bonsai materials. So ang ginagawa ko lang dito, kung ano na lang parang mubagay sa yaw forma. So ayan, pinilisa naman, laman natin. Kailangan tanggalan ng mga damo. So dati ang dami kong sinisidlings na Carissa bonsai materials. So madali lang itong buhayin kung cuttings dito lang sa bandang Udlot Dapit itanom. Kasi pag malaki ang itanim mo, hindi talaga siya mabubuhay. Pero sa Udlot Dapit, dali na siya mabuhi. Kaya nung natuklasan ko nga hindi siya magandang gawing bonsai, na tumitigil ako sa pagseedlings. So ito, kuha na lang ito, bali just for collection na lang itong materials na ito. So ito na siya, natapos ko na nagubitan itong Carissa bonsai materials. So bali ito ang mother plant ko. So wahinay kay mutubo iyang punuan kasi nakalagay lagi sa pot. So ang itsura niya is parang kamatsuno na. Then wala yung kuan. Kasi ngalan aning wala pa kayo ng lubo ng iyang wire. So pabayaan lang muna ito. So lipat naman tayo sa ibang bonsai materials. So we have another one here is Dipodocarpus. Naglulubunan na itong mga wires. Tapos tanggalin itong mga sangang wala sa lugar. So natapos ko na nagupitan, tapos nagtatanggal na lang ako ng wire. So tapos i-rewire ko na naman ito ulit. Kaya lang I think ito na lang po muna itong aking pagbibideo kasi inuutosan pa kami na bumili ng suka doon sa Robinson. Brand out pa naman ngayon. So importante talaga yung suka. Kaya pumunta muna ako. Then just tapusin ko lang ito pangtagalan. For this morning, ito lang sana muna ang masishare ko sa inyo, second wiring. Mali, ito ang unang wiring, tapos pag i-rewire ko ito ulit isa second wiring. So ito yung itsura ng aking Podocarpus, napakaliit pa, naglulubunan na ng wire. So this is around mga 2 years old na siya. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo with my Podocarpus bonsai materials, Carissa and the Ficus Nana. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.